Sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ay eto na. Mga kababayan, nagsalita na si Sara. Ito po yun na mga kababayan, ang sinabi ni Sara, ito. Patungkol dito sa impeachment niya. Diba, naalala niyo kanina mga kababayan, idiniklara ang third and fourth impeachment niya ay sufficient informed. So ngayon mga kababayan, ito po, pakinggan niyo si Sara, hindi daw kawalan sa kanya kung ma-impeach siya. Totoo ba yan? Pakinggan niyo ha. Ito. Pakinggan niyo. Pagka-alisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Pagka-alisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto. Kita nyo, mga kababayan? Kung i-impeach daw siya, hindi daw kawalan sa kanya ang posisyong Vice President. Kasi, hindi naman daw niya talaga gusto maging Vice President. Tumakbo lang daw siya para ipagpatuloy ang development sa Visayas, sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Sinabi niya yan mga kababayan, hindi AI yan. Baka sabihin na naman ito ng mga DDS, AI na naman yan, gumawa ka naman ng kwento. Pakinggan niyo. Gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Pagka-alisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. I move that the committee accept and approve the withdrawal of the said complaint, Madam Chair. There is a motion to accept and approve the withdrawal of the impeachment complaint. Do I hear? Ayan. So narinig nyo ha, mga kababayan. Baka naman sasabihin na naman, pag in-interview yan, sasabihin na naman niya, ako? Sinabi ko yun? Wala ko sinabi ganyan. Adik? Baka, katanda-tanda ko na, baka patayin ako ni Marcos. Sinabi ko, adik siya. Alam niyo mga kababayan, hindi na po bago sa atin. Mamarian Suzuki Hilo po. Hindi na po bago sa akin, sa atin, sa inyo, itong mga ganitong statement. Kasi kadalasan sa mga ganitong statement ay sasabihin na naman nila joke-joke lang. Naalala ninyo? Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala ma'am, pag pinatay nila ako, may nakausap na ako. Na pag pinatay nila ako, patayin nila si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Tapos nung in-interview, anong sagot? Dala lang ng bugso ng damdamin. Dala lang ng bugso ng damdamin. Pero no joke. No joke. Tapos dito, ito na naman. Pagka-alisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Pagka-alisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Pagka-alisin nila... Ano nga, ito mga kababayan, tanong ko lang ha, ano ba yung sinasabi niyang development project sa Mindanao,
sa Visayas at sa Luzon. Ano ba yung development project yan? Yung papalaganapin yung droga? Uubusin ang adik? Iligtas ang drug lord? Ganun ba? Kasi kung development project from Mindanao, Visayas at Luzon, ano po bang development project yan? Yung project nga na pinopropose niya kay Digong nung presidente si Digong, si PBBM pa nga nagtuloy ay yung Bukana Bridge. Sige nga, ito ha mga kababayan, meron akong isang kasabihan na iiwan sa inyo. Reaction ko lang bilang isang botante, bilang isang Pilipino. Papayag po ba kayo na buboto kayo ng isang presidenteng bobo? Kasi ganito yan ha. Ganito yan mga kababayan. Di ba, sino yung mahilig manood ng pageant dyan? Mga pageant, maskin bakla o babae na pageant or kalalakihang pageant. Di ba mga kababayan, kapag ka manood ka ng pageant, di ba ang inaabangan mo lagi, yung matalino sumagot? Di ba? So, kapag nanood ka ng pageant or sumali ka ng pageant, sino po ba ang mananalo doon? Yung pangit sumagot, yung bobo o yung matalino? Ngayon nga, tanungin ko kayo mga kababayan, pag nanood ba kayo ng pageant, ano ang inaabangan yung manalo? Yung bobo sumagot o yung matalino sumagot? Sabi ni Serene, syempre yung matalino sumagot. Di ba? Matalino sumagot. Biruin ninyo ha, pageant yan sa barabarangay. Kailangan ang manalo yung mas sumagot ng maayos at matalinong sumagot. Beauty and brain nga eh. Ngayon mga kababayan, kung dyan pa nga lang sa pageant sa barangay, kailangan magaling kang sumagot para manalo. Paano pa kung presidente? Paano kung meron tayong presidente hindi marunong sumagot at bobo, anong mangyari? Mananalo kaya? I-example natin, itong eleksyon ay pageant. 'Di ba? I-example ko lang, ang eleksyon sa 2028 ay pageant. So, syempre, tatanungin ka ngayon ng mga iba't ibang sektor. Ano ang gagawin mo para malutas ang korupsyon? One shot lang sa akin para matigil. Wala nang usap-usap. One shot agad. Ganun ba ang sagot? Anong gagawin mo para mapaunlad ang Pilipinas? Actually, hindi kaya ang 6 years. Kailangan 30 years. Maximum of 30 years. Kung walang tulugan, 25 years. Tanginang yan. O doon pa nga lang sa mga sagutan na yun, ang layo na sa tanong eh. Anong gagawin para umunlad ang Pilipinas? Actually, yung 6 years kulang. Diba? Doon pa lang sa sagot, ang layo na. Para umunlad ang Pilipinas, unang-una, ito po ang una nating gawin para umunlad. Disiplina sa mamamayan. Pangalawa, singilin ng ayos ng tax. Pangatlo, iwasan natin ang hindi transparent para hindi tayo maloko at hindi tayo manakawan. Ganon ang sagot, hindi yung 6 years, hindi kaya. Kailangan talaga 30 years, 25 years kung walang tulugan. Yan, layo. Ano ang masasabi mo kasi ngayon po ay World Pandesal Day? Alam nyo, ang pandesal, ano siya eh? Ano nga yun? Ang pandesal, hindi ordinaryong palaman. Kasi ako, nung bata pa ako, ang palaman ko ay cheese whiz. Yung cheese whiz, yung nakabote na may bakang gumanon. Cheese whiz. Tapos nung bata pa ako, ang ginagawa ko, yung daing, tuyo sa Bisaya, pinapalaman ko sa pandesal, yun yung kinakain ko, daing. Palaman sa pandesal. Ang pandesal, hindi yan ordinaryong palaman. Di ba? So, anong masasabi mo sa SONA ng ating Pangulo? Actually, the people don't know how to count the numbers, especially the figures, especially
the president, when the president is talking and the audience is clapping. I would like to itok. Oh, di ba? Potang inang yan. Especially the audience is counting the numbers, the maximum of when especially the numbers, well, the president is talking about the numbers, the measurement, and the group of audience, especially when the president is talking and the people is start clapping. Di ba? Oh, ngayon mga kababayan, sabi niya, hindi daw kawalan sa kanya ang posisyong vice president kasi hindi naman daw po niya, mga kababayan, ginustong tumakbo. Pagkaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo Presidente. Hindi ko mas gusto tumakbo Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung... At saka sa mga DDS, ganito yan, huwag nyo na pong ipaglaban na sasabihin ninyo, di bali ng bobo. At least may tapang at malasakit. Putang ina, mga kababayan. Ang pagiging presidente, hindi sa tapang at malasakit yan, kailangan may utak din. Aanihin mo yung tatawagin mo si Marcos na bangag at weak leader, samantalang tinatawag mong may tapang at malasakit, hindi naman marunong mag-English. Diba? Sige nga mga kababayan, ultimo nga barangay captain sa barangay, kailangan may utak eh. Diba? Saan kayo nakakita ng mamumuno sa isang, example ko sa inyo, barangay, sa barangay. Try nyo bumoto ng barangay captain na bobo. Kung anong mangyari sa barangay ninyo. Tandaan ninyo mga kababayan, buhay ng buong Pilipinas, buhay ng sambayanang Pilipino ang nakasalalay kapag ka ang presidente natin ang maghawak. Buhay, hindi lang buhay ng Pilipino, ekonomiya, kaligtasan, bansa, sovereignty. Yan po ang nakasalalay dyan, mga kababayan. Buhay ng Pilipino, ekonomiya, kaligtasan, bansa, sovereignty. Ang nakasalalay dyan. Kung bobo ang magiging presidente natin, dito pa lang sa ekonomiya, bagsak na tayo. Dito pa lang sa sovereignty, maaagaw tayo. Dito pa lang sa kaligtasan, nganga na tayo. Dito pa lang sa pamilyang Pilipino, ano na mangyari sa atin? Kasi mga kababayan, babagsak talaga tayo. Maniwala kayo. Lulubog talaga tayo. Lulubog tayo mga kababayan. Kung ang aasahan natin ay may mga ganong uri na pang-iisip ang mamumuno sa ating bansa. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang pagiging pinuno sa ating bansa, hindi yan basihan kung babae o lalaki. Ang basihan natin dyan ay may utak. Diba? Kasi mga kababayan, wala yan sa lalaki, sa babae ang mamumuno eh. Nasa utak yan. Kasi mga kababayan, meron naman tayo, ilan na naging presidente natin babae? 2 na. Anong nangyari? Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi po tayo magbe-base na lalaki kasi maganda, lalaki kasi matapang. Hindi po dyan eh. Doon nga tayo sa lalaki. Yung tatay niya, matapang, di ba? Tatay nito, matapang. Ginamitan tayong kamay na bakal. Anong nangyari sa kamay na bakal? Nauto tayo. Nabudol tayo. Nadala tayo doon sa, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Anong nangyari? Noong pandemic. Yung mga kagamitan noong pandemic na tag 10 piso lang ang box, naging 100 ang isang box. Yung mga face mask, face shield, yung mga PPE, overpricing. Tapos pag sinuot mo, putol. Diba? Kita nyo? Tapos tuwang-tuwa ang mga tuwang-tuwa ang mga DDS noon nung tignan ninyo, pandemic na pandemic, pero hindi bumagsak ang ating ekonomiya. Paano ba naman babagsak?
Sa laki ba naman at sandamakmak na trilyon ang inutang? 'Di ba? Hindi talaga tayo babagsak. Paano tayo babagsak? Kung ang utang natin ay napakalaki. Ang iniwang utang ni Pinoy, 5 trillion. Noong umupo si Digong, magkano ang utang na iniwan niya? Imbes na bayaran niya yung 5 trillion ni Pinoy, dinagdagan pa niya ng another 6 trillion. Kita niyo mga kababayan? Yung utang na iniwan dapat ng presidente, babayaran ng susunod na presidente. Mga kababayan, iba eh. Nakita nyo ngayon, yung utang ni Digong binayaran ni PBBM paunti-unti. Kung meron mang utang na matira, siguro konti na lang, hindi katulad dati. Pero mga kababayan, magkaiba si Digong noon. Iniwan ni Pinoy 5 trillion, mahigit kulang-kulang 6 trillion. Alam nyo, ang iniwan ni Digong kay PBBM ngayon? 14 trillion. Kita nyo yan? Sa ekonomiya pa lang patay na tayo. Kawawa yung susunod na presidente. 'Di ba? Kamay na bakal noon, naghihimas-rihas ngayon. 'Di ba? 'Di ba? Kita nyo mga kababayan? Tapos, ilang proyekto niya sa Build. May pondo na yan May pondo na ang proyekto sa Build. Ang tanong ngayon, nasaan? Nasaan yung pondo? Di dapat natatapos na yan Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ikwento ko sa inyo, alam nyo ba yung mga nakatenggang project ni Digong na dapat matatapos 2025, napakarami pa pong hindi tapos. Bayad na po yan. Kaya kung sabihin ninyo na grabe ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos, nagkamali po kayo. Sa administrasyon ni Marcos na bisto, pero nag-umpisa sa administrasyon ni Digong. Biruin ninyo, Project 2020, matatapos ng 2025, ang nangyari, 2026 na lang, hindi pa rin tapos. Project niya, 2018, matatapos ng 2020, hanggang ngayon 2026 na hindi pa rin nagawa. Kaninong administrasyon ang korap? Kay Marcos? Yung project ni Digong noong 2020, kailangan matapos ng 2023. 2026 na lang, hindi pa rin tapos. Nakita ninyo, 119 project ni Digong, 12 lang ang natapos sa Build. Kaya nga, pag tinanong mo yung mga DDS magbigay kayo na kahit 3 project ni Digong na sa kanya mismo nanggaling. Ang isasabi nila, marami hindi ko alam. Marami hindi ko masabi. Katulad nitong estudyante, mga kababayan. Pakita ko sa inyo Katulad nitong estudyante na to. Huwag po kayong magalit mga DDS. Ito. Pakinggan ninyo yung estudyante Ito po wait lang mga kababayan. Wala tayo dyan. Dito tayo kasi meron tayong apps na ganun Katulad dito, mga kababayan, pakinggan nyo ang estudyante kung bakit si Sara daw ang pipiliin niya. Wait lang Ba't ayaw na niya mag-play? Wait lang, mga kababayan. Sabi nung estudyante, bakit si Sara ang gusto mong maging presidente? Bakit po not guilty? So kung para po sa inyo, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential fund? Hindi din. Hindi rin. Pero ano ang naaalala mong mga nagawa niya bilang vice-presidente? Maganda nagawa niya kasi yung tatay niya, di ba? Maganda rin nagawa. Naubos yung mga... Ano po yung naaalala niyo yung magandang nagawa niya bilang vice? Ano ginawa niya? Pero yung mga nagawa rin kasi niya is yung tawag dito. Rangkat dito. Yung basta. Diba? Nagawa niya. Ano na lang ang masasabi mo sa pagtakbo niya bilang presidente sa 2028? Parang magagaya niya yung ginawa ng tatay niya. So ibig sabihin, pabor ka sa pagpat... Pabor sa mga... Kasi yung mga di ba? Protesta ng magulang. Nag-protesta sila kasi ng mga anak nila. Bakit ng mga anak nila? Bakit? Di naman sila kundi sila. Yun rin ang take mo pagdating sa mga inosenteng na damay pagdating sa EJK. Inosente? Hindi ko alam kung may inosente dun Inosente, mga bata, may 5 years old pa pong inosenteng na damay sa EJK. Yun lang. Guilty or not guilty? Sa akin yan, not guilty. Bakit po not guilty?
So kung para po sa inyo, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential fund? Hindi din. Hindi rin. Pero ano ang naalala? Kita nyo, mga kababayan? Nakita nyo ang sagot ng mga DDS? Estudyante pa yan. Kaya dito pa lang, ma-explain mo na talaga mga kababayan at makikita mo na agad. Ano ang masasabi mo sa impeachment complaint? Guilty or not guilty? Hindi guilty. Anong masasabi mo bilang Vice President siya? Anong nagawa niya? Nagawa? Marami namang nagawa kasi yung tatay niya marami ding nagawa eh. Magbigay ka ng isang nagawa. Nagawa? Ano nga ba yun? Ganito yan eh. Yeah? Hindi nila masagot. Alam niyo mga DDS, ito lang ha, ayaw ko magmura pero putang ina nyo. Yeah? Isipin yung mabuti. Simpleng tanong hindi nyo masagot. Tapos ibubuto niyo Presidente? Tinanong kay ano bang nagawa ni Sara bilang Vice President? Nagawa? Marami. Bakit? Yung tatay nga niya, ang dami ding nagawa. Magbigay ka ng isa. Hindi nila masagot. Tapos sinasabi, ano bang gusto mo kung bakit mo siya ibotong presidente sa 2028? Kasi gusto niya, yung linisin niya ang Pilipinas, patayin niya ang mga adik. Tapos tinanong siya, so pabor ka sa patayan. Paano naman ang masasabi mo dun sa mga inosenteng nadadamay, yung mga kabataan, yung mga bata? May mga ganun ba? Diba? Kita niya yan. Yan ang mahirap kasi sa mga estudyante. Alam niyo yung mga estudyante ngayon, compare sa amin noon, ang layo. Blessed you are na mga estudyante kayo ngayon. May cellphone kayo, may laptop kayo, may iPad kayo, may tablet kayo. Kami noon, putang ina, magbabayad pang 5 piso sa internet shop, pipila ka pa sa sobrang haba. Pupunta ka ng library, unti lang yung oras mo, hindi mo halos mabasa lahat ng libro. Pero ngayon, apakagaling niyo, may cellphone, ang lalaki ng allowance, kumpleto lahat sa gadget. Pero ba't ang bobobo? Diba? Bakit ang bobobo?